Tahimik ka munang huminga. Kung nasaan ka man ngayon, pakinggan mo ito hindi bilang sermon, kundi bilang salamin. Hindi lahat ng nagsasabi ng naniniwala ako sa Diyos ay talagang namumuhay kasama ang Diyos. At hindi lahat ng abala ay masama. Pero may mga abalang dahan-dahang inaagaw ang puso. Hanggang isang araw, hindi mo namamalayang malayo ka na pala sa Kanya. Ang kwentong maririnig mo ngayon ay hindi kwento ng isang masamang tao, kundi kwento ng isang taong natakot muling maghirap, kaya mas pinili ang kontrol kaysa tiwala. Galing ako sa hirap. Hindi ito kwento ng drama. Ito ang katotohanang hinubog ng kakulangan, ng pangambang wala kang masasandalan kapag hindi ka kumilos. Noong bata pa ako, tinuruan kami ng nanay ko na magtinda ng ice candy para lang may pambaon sa pag-aaral. Doon ko unang natutunan ang salitang diskarte. Doon ko unang naramdaman na kapag hindi ka kikilos, walang mangyayari. Noong nagdalaga ako, napabilang ako sa choir sa simbahan. Sumasama sa mga activities, nagdarasal, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Malapit ako sa Diyos noon. Hindi perpekto, pero totoo. Pero nagbago ang lahat noong nangibang bansa ako. Hindi ko iniwan ng Diyos sa salita, iniwan ko siya sa oras. Abala sa raket, abala sa pagkita ng pera, abala sa pangarap na hindi na muling maghihirap. Akala ko noon, basta kilala ko ang Diyos, okay na. Basta nagdadasal paminsan-minsan, sapat na. Nakikinig ako ng homily sa YouTube, pero parang wala akong panahong magsimba. Hindi ko namalayan, unti-unti ko palang ginagawang optional ang Diyos. At alam mo ang masakit na katotohanan? Ibinigay ng Diyos ang lahat ng hiniling ko. May ipon, may trabaho, may pamilya, at may oportunidad. Pero hindi ako naging kontento. Mas dumami ang pera ko, pero mas lumaki ang takot na mawala ito. Mas lumaki ang ipon ko, pero mas naging greedy ang puso ko. Halos wala na akong oras magdasal. Halos wala na akong oras makinig sa Diyos. Ang tanong na dapat ay kung paano ako mamumuhay ng tama ay napalitan ng tanong na paano pa ako kikita. Sinubukan ko ang iba't ibang investment, paulit-ulit, at paulit-ulit din akong naloko. Naubos ang mga pinaghirapan ko, pero hindi pa rin ako natuto. Dahil may mga taong nagtitiwala sa akin, madali akong nakakahiram. At doon ako muling nadapa. Nangutang ako para ipautang. Sa umpisa, maganda ang kita, mabilis ang ipon. Pero dumating ang araw na tumigil ang maayos na bayaran. At ako na naman ang sumalo. Ako na naman ang nagsasakripisyo. Ako na naman ang nagbabayad para sa tiwalang ibinigay sa akin. Doon ko naintindihan ang isang katotohanang masakit tanggapin. Hindi dahil relihiyoso ka, ligtas ka na. Hindi dahil alam mo ang Diyos, sumusunod ka na. Ginamit ko ang Diyos para basbasan ang mga desisyong hindi ko naman tinanong sa Kanya. Nagdasal ako pero hindi ako nakinig. At doon ko naalaala ang sinabi ni Jesus sa Mateo 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Masakit pakinggan pero totoo. Dahil pwede kang magsalita tungkol sa Diyos,
pwede kang maniwala sa Diyos, pero kung ang desisyon mo araw-araw ay hindi kasama ang Diyos, unti-unti kang mawawala kahit akala mo ay nasa tama ka. Ang mga aral na hindi dapat makalimutan. Una, ang takot sa kahirapan ay maaaring maging Diyos. Kapag takot ang namumuno sa puso, kahit anong dasal, mauulit ang pagkakamali. Ikalawa, hindi lahat ng oportunidad ay galing sa Diyos. May mga pintong mukhang blessing pero test pala. Ikatlo, ang panalangin na walang pagsunod ay ingay lamang. Ikaapat, ang pagkawala ay minsan proteksyon. May mga bagay na iniaalis ang Diyos para iligtas ka sa mas malaking kapahamakan. Kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng pinagdaanan ko, ito iyon. Hindi ka nilalayo ng Diyos kahit ikaw ang lumayo. May mga panahong hindi ka nawalan ng pananampalataya. Napagod ka lang. Napagod kang maghintay. Napagod kang magtiwala. At napagod kang umasa sa salitang darating din. Kaya kumapit ka sa kontrol, sa diskarte, sa pera, sa planong ikaw ang may hawak. Pero hindi doon nanggagaling ang kapayapaan. Hindi ka pinaparusahan sa pagkawala, tinatawag ka. Tinatawag kang bumalik, hindi muna sa simbahan, kundi sa pakinig. Hindi sa mas maraming plano, kundi sa mas malinaw na pagsunod. Kung may isang desisyong gagawin ka ngayon, hindi ito ang maghabol muli ng kita, kundi ang bumalik sa Diyos bilang anak, hindi bilang negosyante at hindi bilang provider. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, lumalapit ako sa iyo hindi bilang taong tama, kundi bilang taong napagod, umasa sa sarili. Kung may mga bagay kang inalis, turuan mo akong magtiwala. Kung may mga pangarap kang pinatigil, turuan mo akong makinig. Ayusin mo muna ang puso ko bago mo ayusin ang sitwasyon ko. At sa lahat ng nakikinig ngayon, hindi pa tapos ang kwento mo. Ang pagbagsak mo ay hindi wakas, kundi simula ng mas totoo at mas malalim na pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bago ka tuluyang umalis sa sandaling ito, may isang aral akong gustong iwan. Hindi bilang payo, kundi bilang paalaala sa sarili ko at sa iyo. Hindi masamang magsikap, hindi masamang mangarap ng mas maayos na buhay. At hindi rin masamang maghanap ng seguridad para sa pamilya. Pero nagiging delikado ang lahat kapag ang takot sa kahirapan ang nagdidikta ng desisyon mo. Doon nagsisimulang mapagod ang puso. Doon nagsisimulang matahimik ang konsensya. At doon unti-unting napapalitan ng kontrol ang tiwala. Ang pera ay pwedeng mawala. Ang mga plano ay pwedeng bumagsak. Ang mga taong pinagtitiwalaan ay pwedeng magkulang. Pero kapag ang puso mo ay bumalik sa Diyos, may mga bagay na hindi na kayang nakawin ng mundo. Ang aral na ito ay simple pero mahirap isabuhay. Huwag mong ipagpalit ang kapayapaan sa mabilis na kita. Huwag mong ipagpalit ang pagsunod sa kontrol. At huwag mong hintayin na maubos ang lahat bago ka bumalik sa Diyos. Kung ngayon ka palang bumabalik, hindi ka huli. Kung ngayon ka palang natutong makinig, hindi ka talunan. Ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano karami ang naipon mo, kundi kung kanino ka kumapit noong wala ka ng hawak. At kung may isa kang gagawin matapos pakinggan ito, huwag mo munang ayusin ang pera mo. Ayusin mo muna ang puso mo.
Dahil kapag ang puso ang nasa tamang lugar, susunod din ang direksyon. Tahimik ka munang huminga, hindi pa tapos ang kwento mo.